Nagkaroon ako ng violation sa aking TikTok account dahil sa post na pinost ko na hindi ko dapat sana i-post, pero dahil wala nga akong mai-post that day, pinost ko pa rin kahit hindi ako komportableng i-post. Naintindihan nyo ba yung sinabi ko? Ako rin naguguluhan ako dun sa sinabi ko eh. Pero ganito yun. Meron akong video na 4 minutes long para sana sa aking YouTube channel and Facebook. Gumagawa din kasi ako ng content ng video tungkol sa TikTok and Shopee affiliate. At pinupost ko yun sa aking YouTube and sa aking Facebook page. Ngayon, kung minsan pinupost ko rin ito sa aking TikTok account. Kaya lang, dahil doon, nagkaroon ako ng violation. Nagkaroon ako ng first warning. At ang sabi pa ni TikTok, ayan, kapag naulit daw, permanent ban na raw yung aking account. Nasyokot ako. Grabe. Kaya tuloy, hindi na ako nagpo-post sa aking TikTok account ng mga affiliate tips and tutorial na yan. Nakakatakot. Pero kung sakali man na ang content mo sa iyong TikTok account ay pagbibigay ng TikTok affiliate tips, okay lang. Basta wag kang magbabanggit ng ibang social media platform. Kasi ayaw ni TikTok yung parang nag-i-invite ka ng TikTok viewers palabas mula sa TikTok app papunta sa ibang social media platform. May mga ginagawa rin akong na video tungkol sa Shopee affiliate. Pinost ko na rin ito sa aking TikTok account pero wala namang naging problema. Etong isang ito lang nagkaroon ng violation. Nagkaroon pa ng red yung aking profile. Kung nakikita nyo, ayan, nagkaroon na siya ng ganyan. So, meron na akong first warning. And then, i-review ko yung video. Siguro dahil dito. Sa video ko kasi, may nakasulat na ganyan. YT lang nilagay ko dyan, pero siguro na-detect ni TikTok kasi sa aking description, may nakasulat din na ganyan. Hindi ko rin alam kung ano ba dyan, saan dyan, alin dyan yung nag-cause ng aking violation, pero nandyan na siguro lahat, baka nagsama-sama na dun sa aking video mismo, sa aking description kasi dun sa description, naalala ko, may nabanggit ako doon na kung gusto mo ng extra source of income, mag-sign up ka sa Shopee affiliate. Siguro yun din yung isa na naging dahilan ng aking violation. Doon sa una kong video tungkol sa Shopee affiliate, wala akong ibang nabanggit na mag-sign up ka sa link na ganito, ganyan. Pero dito sa video na ito, meron akong nabanggit. So, yun siguro yung nag-cause ng aking violation. Kaya tuloy na shocked ako at hindi na ako nagsishare ng aking mga experience, nagsishare ng mga technique na ginagawa ko sa pagiging Shopee and TikTok affiliate. Gumagawa man ako ng ganong content, ng ganong video, pero dito na sa aking YouTube at Facebook ko pinupost. Nakakatakot. Pag pinost ko pa dun sa aking TikTok account, meron na akong first warning. Tapos sabi pa ni TikTok, kapag naulit yan, talagang permanently ban na yung aking account. Kung isa kang affiliate and content creator na gumagawa ng ganyang content na nagsishare ka ng tips and techniques and tutorial tungkol sa TikTok affiliate, okay lang yan. Kaya sa mga bagong affiliate dyan, sa mga tamad magbasa ng ng rules and regulations, ng terms and conditions ni TikTok, mga bawal, mga guidelines ni TikTok, nako, dapat magbasa na kayo ngayon. Alamin nyo na kung ano yung mga bawal at hindi dapat na pinupost sa TikTok account natin. Para kung sakali man na ang plano mong content na gawin at i-post sa inyong account ay tungkol sa pagiging TikTok affiliate, mga tips and techniques sa pagiging Shopee affiliate, para alam nyo na kung ano ang mga dapat iwasan. Huwag isulat, huwag ilagay sa inyong videos. Para na rin maiwasan ang violation at saka mga warning na yan ng permanent ban. Nakakatakot, no? Ang hirap gumawa ng account, ang hirap mag-gain ng followers, ang hirap gumawa ng video. Buti sana kung isa lang yung nakalagay na video, 2, 3, 10. Pero more than 20 na yung video na nakalagay doon na may basket. O diba, i-investment ko na yon. Kung naban na yung aking account, edi wala na, sayang.